Hello YouTube boss, mga here para sa Encuentro Creepy TV. So, ito, meron ako nahagilap na mga TikTok compilation ng mga nakakatakot na video. So, ang channel name ito ay Luzon PH. So, marami na rin siyang subscriber, million na. So, nakita ko lang. So, subscribe kayo sa kanya, Luzon PH. So, pakidami na rin natin channel ha. Like, subscribe, and share. So, ito, simulan na natin. Ang title ng video ito ay nakakatakot na TikTok video. Huwag panoorin mag-isa. Baka hindi mo kayanin. Tingnan natin ha. Let's go. Ito ang mga nakakatakot na video clip mula sa TikTok video. Hindi maipaliwanag na hindi mo dapat panoorin mag-isa. Bakit? Huwag mo akong strike yun na Luzon PH. Reaction lang tayo. Okay? Ay, hindi ka makatulog. By the way, kung bago ka lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na. At bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa iba ng video. At i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod naming video. Subscribe kayo sa kanya. Let's go. Simulan na natin. Number 5. Ang White Lady sa May Kalsada. Ito ay isang video noong 2008 mula sa Colombia. At mukhang ito ang pinakahuling nakuhang video footage ng 4 na lalaking mga naglaho. Nakita ang footage mula sa abandonadong sasakyan. At doon, makikita ang mga kalalakihan ay nagmamaneho patungo sa kakatwang tao na buong nakadamit ng puti na maaaring isang damit na pangkasal. Daan-daan silang papalapit na nagmamaneho sa taong nakadamit ng puti na mukhang ito'y kumaway pa sa kanila at doon nahinto ang video. Ano man ang sumunod na nangyari doon ay isang kompletong misteryoso dahil iyon ang pinakahuling video footage na natagpuan. Sa pagsusuri ng mga eksperto sa video footage, hindi nila mabigyan ng malinaw na kasagutan na pabulaanan ang video footage. Humahanap kung nasaan man naroon ang mga lalaking nabanggit na nawawala. Mukhang dito sa video footage, kung sino man ang nakatayong tao na nasa puting kasuotan sa gilid ng kalsada noong gabing iyon ay mananatiling isang misteryo. Number 4. Ano sasabi niyo doon? Solid, no? Anyway, baka naman nga naman totoo, pero solido siya. Ano yan eh? Baka mamaya, runaway bride yan. Di ba? Hindi ko alam. Mamaya, tumakbo sa kasal yan. Tapos naghahanap ng naghahanap ng masasakyan. Hindi naman din natin masabing fake. Ewan, basta sa akin lang. Parang ginawa nila ito eh. Parang parang scripted eh. Kasi hindi na rin matagpuan yung mga nag-upload ng videos eh. Kasi kung totoo yan, sisikat sila dyan, di ba? Hindi sila matatakot na lumantad yan na sabihin totoo yan. Anyway, nasa inyo yan. So, sa akin lang naman opinion lang naman. Nasa tumitingin pa rin yan, nasa nanonood yan. For me, scripted ito. For me yun. May entitle ako sa sarili kong opinion. Bahala kayo. Next. 4. Ang security guard na nagpapatrol sa may sementeryo. Ang isang TikTok user na @security1275 ay isang security guard na nagtatrabaho sa isang sementeryo sa may Savannah, Georgia. Sa bidyong ito ay makikita ang social media influencer na nandoon. Mukhang nag-iimbestiga o nagpapatrol ng gabing iyon na makarinig siya ng mga kakatwang mga ingay habang siya ay nagtatrabaho kasama ang mga patay. Idagdag pa dyan na ang mas nakakatakot pa ay kinalaunan nang hindi nagtagal noong pagkatapos ng bidyong ito ay maipost sa TikTok, dinilit ng user ang lahat ng mga video footage niya at inabando na ang kanyang TikTok account. Pagkatapos ng kakatuwang gabing iyon, ang lahat ay nahinto
at nawala na lang ito ng tuluyan sa internet. Kaya yun ang nagbigay ng mas napakarami pang katanungan at haka-haka kung ano ang nangyari sa kanya noong nakakatakot na gabing iyon. Sa simula ng video, nandoon ang guard na nakaistasyon malapit sa isang mausoleum na sementeryo at doon nagsimula siyang nakarinig ng mga kakatwang tunog o ingay. Ayon sa kanya, ito'y tunog na kumakabog, kaya't sa kanyang paniniwala ay maaaring yun ay isang trespasser, kaya't nagdesisyon na puntahang suriin ang pinanggagalingan ng ingay at nilapitan ang kakatwang istruktura. Habang papalapit ito, ang kanyang kamera ay may nakuhanan na mukhang isang misteryosong tao na nandoon nakatayo sa kanang bahagi ng gusali. Mukhang hindi ito napansin ng guard. Subalit, maraming mga user ang Nasaan naniniwalang yun? maaaring yun ay figura ng isang taong patay na nandoon nakalibing. Nagpatuloy ito sa pag-iimbestiga at naglakad na pumasok sa loob ng mausoleum. Asan yun? Pagkaraan ng ilang segundong pagsisiyasat sa gusali, ang kamera ay may nasagap uling kakatwang tunog. Tunog ng batang bumubulong na aktibong nagsalita Kain ng tayo. hello. Hello, security. Oh, Pagkatapos ng sitwasyong iyon, ang lahat ay hindi na naging tahimik dahil ang kamera ay nakasagap ng mga tunog ng mga tumatakbo na kumakalabog at ang security guard ay desperadong hanapin ang pinanggagalingan ng ingay. Sa pagkakataong iyon, sa kanyang paniniwala, iyon pa rin ay tunog mula sa isang taong nagtitrespass doon. I don't know how the hell they keep opening these. Hello. Nang gabi ring iyon, ini-upload niya ang pangalawang video at sa Parang napanood ko na pagkakataong to. iyon, sinabi niyang may nakita siyang nakatayo sa labas ng mausoleo na kanyang siniyasat nung maaga-aga pa. Kaya't naglakas loob ito. so ano yun? Puro kwento. Nagbibideo siya, bakit wala siya maipakitang video? Na naririnig niya na nakaka-upload ng camera. Puro kwento niya. At muling pumasok sa loob ng gusali. Ang mga ilaw ay patay sindi ang dating habang ito ay papalapit doon. Na mukhang ang loob ng gusali ay nagmistulang mula sa kakatwa na naging kakilakilabot. Sa footage na ito, ang kamera ay nakasagap ng nakakapanindig balahibong sigaw sa loob ng chapel na tunog na isinisigaw na lumabas ka. I'm really not sure what's going on here. Ang gwardiya ay madaling Galit. tumakbong palabas nung marinig ito. Subalit, ito'y nagpatuloy pa rin sa pagsisiyasat sa ibang bahagi ng gusali at doon nagtapos ang video. Marami mga viewer ang nag-isip kung ano nang nangyari sa guard pagkatapos ng gabing iyon. Maraming naniniwala na huminto na ito sa pagtatrabaho doon pagkatapos ng nakakilabot na gabing karanasan na iyon. Subalit, ang kanyang tuluyang pagkawala sa internet ay mas nagbigay ng mas marami pang katanungan kaysa sa kasagutan. Ikaw, nakaranas ka na ba ng ganito mga pangyayari? I-share mo naman at comment sa iba. So ano lang, walang evidence na na-capture niya or na... Pero meron siya isa, di ba? Meron yung hello. Oh, may parang bata na boses. Maaaring totoo yun. Hello, sabi ng bata. Ano yun? Parang libingan nila. Tapos meron sila itinuro dito. Ba ng video? Iyon, ang lahat ay nahinto at nawala na lang ito ng tuluyan noong Tingnan natin, nakakatakot na gabing iyon. Sa simula ng video at doon nagsimula siyang nakarinig ng mga kakatwang tunala ay maaaring yun ay isang trespasser. Kaya't No. nagdesisyon na puntahang suriin ang pinanggagalingan ng ingay at nilapitan ang kakatwang istruktura. Tingnan Habang natin. May papalapit tinuturo ito, ang- Hop. Iban pa natin. Tingan ng ingay at nilapitan ang kakatwang istruktura. Habang papalapit Oh, ha? Meron dito. Ayan o. Ayan o. Kita nyo? May nakuhanan siya. May relo pa nga o. Naka-short. Tao to eh. Nagti-TikTok siya eh. So malamang umahanap siya ng views. Unang red flag yun eh. Nagti-TikTok siya.
Yung pagbura ng account, pag hindi pag TikTok, sarili niyong discretion yun. Baka mamaya, meron siya isang account pa. Hindi ko sinasabing fake ito Again, hindi ko sinasabing fake. Kung makikita nyo rito, solid dito. Malamang may tao dito. At gumagawa lang siya ng eksena. For me yun. For me yun, ha? Hindi ko sinabing fake ito, ha? Tuloy pa natin. So, kanya-kanya naman tayo. Ito, ang kanyang camera ay may nakuhanan na mukan at mula sa internet ay mas nagbigay ng video. Number 3, ang hunted. So, yung yung pagkawala niya sa TikTok, maaaring effects lang niya yun Parang si dati. Si Kaalaman. Biglang nawala yan Si Idol Kaalaman. Idol ko yan yung mga knowledge. Parang Ernie Baron din style yan Biglang nawala yan sa TikTok. Sa YouTube. Tapos, siyempre, yung mga nag-idolize sa kanya ng mga YouTuber din, nag-aalala din. Tapos, meron siyang pinopost na parang Morse code. Morse code ba tawag doon? Hindi. Morse code is katok Hindi ko alam kung Morse code nga yun. Basta meron siya pinopost sa TikTok na parang signal or mensahe. Secret message. So, dinibunk ng mga in-research ng mga dinibunk ng mga YouTuber na iba. Sila Arvin Polo TV, yan. Sila JP Amazing Stories. Yan yung mga pinapanood ko dati. So, yun palang istorya nun. Ang debunk ng mga yon, nakidnap si Kaalaman. So, ang totoo, hindi naman pala. Parang nagkaroon lang siya parang hinasa lang niya yung mga utak ng mga nanonood sa kanya. Parang ganun. Parang nagbigay siya ng quiz. Ang palaisipan. Doon sa mga binibigyan yung post sa social media niya. So, ito, maaring lang ito. Maaring pa-effect lang niya yan. Sa akin yun, Sa akin yun. Bahala kayo. Kung may nangyari dyan, di natin alam. Huwag naman sana. Pero para sa akin, pa-effect niya yung mga yan. Na bahay. Ewan ko sa'yo. Pero kung hindi ka pa naniniwala sa naunang video footage, itong video naman na ito ay siguradong magbibigay ng katanungan sa posibilidad ng mga kakatuwang hindi normal na aktibidad. Dito sa footage ay makikita ang maliit na kusina at lamisahang kainan na may mga upuan at mga kabinet ng kusina. Pinagsususpetsahan na may-ari ng bahay na mayroong hindi tama na nangyayari sa loob ng kanilang kusina, kaya't pinagdesisyonan nilang maglagay ng video para ma-record kung ano ang nangyayari doon. At dahil sa naririnig ng mga tunog na ingay mula dito, maliban na lang kung bingi ka, talagang maririnig na mahalatang meron ngang kakatuwang nangyayari doon. Halos bawat mga kabinet at mga bagay-bagay na nasa kusina ay bumubukas at sumasara mag-isa. At ang ibang mga bagay-bagay ay lumilipad na mga naihahagis sa bawat gilid ng kusina. Kasama na ang prutas mula sa malukong at mga plato at mga humahagis sa ibaba ng sahig. Imagine mo na lang kung gaano kadaming kalat ang ililigpit nila kinaumagahan. Kaya't dyan, mapapaisip ka na lang kung ang invisible na malukong nanggugulo sa kusina nila ay isang batang multo. At imagine mo na rin habang nagluluto ka ng umagahan o kaya hapunan at saktong natsambahan ka ng asistan mong maloko mula sa hindi malamang pinagmulan. Para sa akin, hindi ito nakakatuwang karanasan. Sigurado yan. Number ano yan? Tingnan natin yung yung mga galaw-galaw ng mga Balikan natin. Na aktibidad.
Dito sa footage ay makikita ang maliit na kusina at lamisahang kainan na may mga upuan at mga cabinet ng kusina. Pinagsususpetsahan na may-ari ng bahay na mayroong hindi tama na nangyayari sa loob ng kanilang kusina, kaya pinagdesisyonan nilang maglagay ng video para ma-record kung ano ang nangyayari doon. At dahil sa naririnig ng mga tunog na ingay mula dito, maliban na lang kung bingi ka, talagang maririnig na mahalatang meron ngang kakatuwang nangyayari doon. Halos bawat mga cabinet at mga bagay-bagay na nasa kusina ay bumubukas at sumasara mag-isa. Oo, kakatakot, no? Ano yan? Siguro, ano? Poltergeist. Meron naman ganyan eh. Poltergeist. Masyado ano na yan. Demonic na yan eh. Hindi naman natin masabing peke kasi sabay-sabay yung ano. Ang daming tali niya kung tatalian mo yan, di ba? Malamang poltergeist ito. So, medyo delikado yan pagka poltergeist. Kasi kung tatalian mo yan, magkakabuhol-buhol ang tali niya pagka pagka isang hilang gawin mo dyan, magkakasabay-sabayan or isa-isa. Kahit na isa-isang hatak niyan, buhol-buhol ang tali niyan. Hindi ka, malilito ka na dyan. Tapos yung plato nagliliparan. Ang hirap itali ng plato. Tapos gumaganong-ganon pa yung plato mo. Gumaganong-ganon pa. So, for me, medyo naniniwala ako dito. Medyo poltergeist ito. At ang di lang ako believe At ano dito, bang mga bagay-bagay yung camera angle. Baka cellphone lang kasi ito eh. Tingnan natin. ay lumilipad ng mga naihahagis sa bawat gilid ng kusina. Kasama na ang Sabay-sabay sila. butas mula sa malukong at mga plato at mga humahagis sa ibaba ng sahig. Imagine nila lang kung gaano kadaming kalat ang ililigpit nila kinaumagahan. Kaya't dyan, However, yung kwento nila na ano, na ganun, naglagay sila ng camera. Pwede naman yan. Eh kung talagang nakakaramdam sila ng kakaiba, di ba? Di, talagang kakamerahan nila yun para makita nila yung ano, kung ano nangyayari doon. Kasi may duda sila na may gumagalaw sa mga gamit nila. Oo. May gumagalaw nga, kaya lang, hindi makita. Para sa akin, okay to. Para sa akin, okay itong video na to. Medyo legit sa akin ito. For me yun, ha. mapapaisip ka na lang kung ang at imbahan ka ng hindi ito nakakatuwang karanasan. Sigurado yan. Number 2. Kasi kung ano, yung sa Nasa taas ng poltergeist, puno. kung mapapansin niyo sa poltergeist, halos sabay-sabay nga talaga sila eh. Pinagagalaw niya yung gamit, nagbabagsakan yung mga gamit. Sabay-sabay yun, hindi isa-isa. So, ibig sabihin, malakas talaga yung, medyo demonic talaga yun. Yun ang sabi nila Sir Ed Kaluwag. Talagang magwawala daw. At sa sobrang lakas daw nun, kaya ka ihagis nun pag nandun ka. No, ayon sa mga eksperto ng paranormal, ang mga bata ay nakakita ng mga bagay-bagay na hindi makita ng mga matatanda. Ayon sa isang TikTok mula kay @Ashley is Mexican na maaaring totoo nga ang kasong ito. Sa bidyong ito, inilabas ng ina ng bata ang kanyang video camera at nagsimula itong mag-record. At doon ang kanyang anak ay nagbigay ng kakatuwang pahayag habang ito ay nakaupo na naka-strap sa kanyang upuan. At direkta pa itong itinuro ang itaas ng puno at sinabing mayroong batang babae sa puno. You can see somebody? Are you sure? I don't see anybody, honey. I see a girl. You see a girl? Sa kanagdagan pang pagtatanong, idinagdag pa ng batang lalaki na ang batang babae ay patay. What's she doing?
Ang ina ng bata ay maririnig na talagang nag-aalala, kaya't inilipat nito ang posisyon ng kamera na itinutok sa puno upang makita na walang sino man ang nandoon. There's a dead girl in the tree, baby. There's nothing in the tree. Walang hayop, walang basura, at lalong walang patay na tao. Sa kabila ng kabaliktarang ebidensya na nandoon, ang bata ay patuloy pa rin ipinagpipilitan na nakikita niyang ang patay na batang babae ay nandoon sa puno. Ayon sa iba pang nakasulat na video caption, idinagdag pa ng batang lalaki na sinabing ang batang babae ay nakatali sa puno pero patay pa rin ito. Aha. Hindi naman na nakakapagtaka o kakatwa na magsalita ang mga bata ng kakatuwang mga bagay-bagay dahil karamihan sa mga bata ay may mga overactive na mga imahinasyon na karaniwan ay nagre-resulta na magkaroon ng imahinasyong mga kaibigan. At dahil doon, ipinagpapalagay na lang ng mga magulang na Ang tawag doon, ano eh? Schizophrenia. Tama ba? Yung mga imaginary friends. hilig mag-imahinasyon ang mga bata kaysa ang paniwalaan ang posibilidad na ang kanilang anak ay nakakita ng mga multo. At ang katotohanan na sa bidyong ito ay ipinagpipilitan ng batang lalaki na ang batang babae na kanyang nakikita ay isang patay. Ay isa talagang nakakabagabag-isip kahit na nga na inilarawan pa niya ito. Pwede naman mangyari yon. However, bata kasi yan eh. So, wild talaga ang imagination ng mga bata pagdating sa mga ganyan. Lalo na nakukwentuhan ng mga ganyan-ganyan. Or pwede rin naman, may third eye yung bata. Nakakakita talaga yung bata. Pwede mangyari yun. Pwede rin may schizophrenia yung bata. O, nangyayari kasi yun kapag yung bata is masyadong malungkot tapos walang kalaro. Nagkakaroon siya ng imaginary friends. Nag-hallucinate yung utak niya. Nakikita niya yung mga bagay na gusto niyang makita. Pero, imaginary lang yun. Yun yung schizophrenia. Ewan ko na, hindi natin alam yun. Baka mamaya nakakakita talaga itong batang ito. Meron namang ganun eh. May third eye. Hindi natin alam. Na may pang-uusisa kaysa ng may takot. Nakakita nga kaya ang bata Kasi yung bata, medyo alam naman natin na pagka mga ganyang edad, hindi naman marunong magsinungaling yung mga bata eh. Kahit sa court nga, di ba? Pag ang bata ang nagsalita, yari ka. Pas paniniwalaan nila ang bata kaysa sa matanda. Kasi katwiran nila, bata, hindi magsisinungaling yan. Tuloy pa Tagalaki natin. ng isang multo sa may puno nung araw na yon? O maaari kayang gumagawa lang ito ng kwento para takutin ang kanyang ina? Alin man sa mga ito, para sa katotohanan ng kanyang paglalarawan na may patay na batang babaeng nakabitin sa puno ay isa talagang nakakapanindig balahibo at nakakabagabag ng isip. Ano sa palagay mo? Comment mo dyan sa iba ng video. Number 1. Kakatuwang nakatagpo sa kadiliman ng paglalakad. Naku po, Ang dilim. misteryosong video footage dito ay mukhang nagpapakita ng isang kakatwang hindi inaasahang karanasan sa kalagitnaan ng gabi na isang hindi maipaliwanag. Ang isang babae ay inire-record ang kanyang paglalakad sa di gaanong kadilimang daanan at mukhang kaagad niyang naramdaman na parang may hindi tama kaya't inumpisahan niyang mag-record. May kita sa footage ang isang taong nagja-jogging na nilagpasan ng babae at pagkatapos ang babae ay lumingon sa kanyang likuran at iniharap niya rin ang kanyang kamera. Tingnan natin ang susunod na mangyayari sa footage. Makikita sa footage noong ibinalik niya ang kanyang tingin at ang kamera sa kanyang harapan. Wala na yung taong nagja-jogging Nasaan na? na hindi makita saan man. Subalit, isang kakatuwang pangyayari na mukhang lumabas at nilagpasan siya uli ng nagja-jogging. At sa pagkakataong ito ay nasa kaliwang bahagi niya na. At sa pagkakataong ito,
May kitang isang mukhang nakakatakot na pangyayari ang naganap. Panoorin itong maigi. Na? Kung titinan natin muli ito, na ang taong nagja-jogging ay lumabas sa kanyang kaliwang bahagi at pagkatapos ay huminto at nagsimulang kakatwang tumakbong humakbang na paatras papunta sa babae. Parang nirewind. At tumalikod ang babae sa kanya at tumakbo. At dito natapos ang video clip. Noong nai-upload ito sa internet, napakaraming mga haka-haka ang tungkol dito dahil ito'y nakakuha ng napakaraming views. Ang iba ay mga nag-comment at iminumungkahing ang video footage ay mula sa isang pelikula. Subalit, hindi nila matukoy kung anong pelikula. Ang iba naman ay umaasang sana ito ay isang gawa-gawa lang. Tingnan nga natin, saan na siya nanggaling. Hindi ko masyado napanood eh. Na nilagpasan ng babae at pagkatapos ang babae ay lumingon sa kanyang likuran at iniharap niya rin ang kanyang camera. Okay. Madali lang yan. Obvious naman tao yan eh. Kung mapapansin natin, may Tingnan anino siya. natin ang susunod Tingnan natin ah. na maipaliwanag. Ang isang babae ay inire-record ang kanyang misteryosong video footage dito ay mukhang nagpapakita Tingnan natin, ng isang kakatwang hindi inaasahang karanasan sa kalagitnaan ng gabi. Ay no, may anino. Kita nyo? Isang kakatwang hindi inaasahang karanasan sa kalagitnaan ng Hop. Kita nyo? Kita nyo anino? Ayan oh. Nakasinturon pa nga si Manong. ng gabi na isang So, hindi maipaliwanag. Inikot niya yung camera. Inikot niya yung camera. Para makapagtago na yon. Yun yung theory ako ah. Sa akin yun. So, pagbalik ng camera, tingnan natin. Liwanag. Ang isang babae ay inire-record ang Ang hindi ko maintindihan, ba't mo inikot yung camera? Di ba? Ba't mo inikot? Anong purpose? Bakit mo inikot palikod yung camera? Di ba? May purpose yun, siyempre. Para mapunta na dito sa kaliwa. Yung tumatakbo, yung nagja-jogging. Ay no, ang dilim eh. Kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, ang dilim. Ayan o, dilim. So kahit kanan kaliwa siya magtago dyan, pwede. Or, kung nagtago na siya dito sa dilim dito, kung mapapansin nyo kasi, nakaitim siya ng damit. Bakit? Para hindi siya mapansin dito. Para hindi ko alam kung itim ba talaga yan. O sa ilaw lang. Kahit saan siya magtago dyan, pwede siyang umikot dyan. Palikod ulit. At pumunta ulit doon sa kaliwa ng babae. O, tingnan na nyo. Kasi yung camera lang titingnan natin dyan eh. Bakit kailangan mong ikutin? Eh, kasabay mo lang naman yan eh. Anong purpose mo? Bakit kailangan mong ikutin yung camera mo palikod? May purpose yun. Para makapagtago yan. kanyang paglalakad sa di gaanong Tinan kadilim mo, ang lalabas na daanan. ganyan. At Kasi nga, mukhang nagtago kaagad lang niyang yun eh. naramdaman na parang may hindi tama kaya't inumpisahan niyang mag-record. May kita sa Umpisahan mag-record. Kanina pa siya nagre-record eh. Di ba? Bago lumabas yung lalaki, naka-record na siya. Hindi yung paglampas ng lalaki at nawala, tsaka siya nagre-record. Hindi. Kanina pa siya nagre-record, nauna siya nag-record. Tsaka lang siya may lumampas sa kanya. footage. Ang isang taong nagja-jogging na nilagpasan ng Ayan babae. o, anino. Nakasinturon o. At pagkatapos, ang O, babae diba? ay Inikot niya yung camera. lumingon sa Bakit? kanyang likuran. Bakit niya inikot? Eh, tao yun eh. Kitang-kita na may anino eh. Nagja-jogging lang din yun.
Or kasabot niya. Kasabot niya yun. At iniharap niya rin ang kanyang camera. Tingnan natin ang susunod na mangyayari sa O, footage. tinan mo, lalabas na sa kaliwa Makikita yan. sa footage, noong ibinalik niya ang kanyang tingin at ang camera sa kanyang harapan, wala na yung taong nagja-jogging Di ba? na hindi makita saan man. Subalit, isang kakatuwang Ayun, pangyayari ayun, na nakikita ko mukhang na Anido lumabas dito at eh. nilagpasan siya uli ng nagja-jogging. Or sa kanya At yun. sa pagkakataong ito ay nasa kaliwang bahagi niya na. At sa pagkakataong ito, makikitang isang mukhang nakakatakot na pangyayari ang naganap. Ano yan? Di ba? Obvious. Iulitin ko, hindi ko sinasabing fake. Pero, kung gagamitin natin kasi yung mga logic natin, bakit kailangan mo ikot yung camera? Tsaka sinasabi niya na nag-camera siya kasi merong hindi maganda siyang nararamdaman. Hindi, kanina pa siya nagka-camera bago pa man lumitaw yung lalaki. So setup ito. For me yun Sa akin yun, setup ito. So scripted ito for me. Ewan ko sa inyo. Kasi halata naman sa akin. Kaya pinaliwanag ko na yung pag-ikot ng camera, paano siya magtatago, at paano siya lilitaw. Ganun lang yun. Ano ulit itong ID? Basta sa akin, yun lang yun huwag kayong magagalit. Yun ay aking obserbasyon lang. So, hindi ko naman sinasabing fake, pero sa akin yun, obserbasyon ko yun. So, kung gusto nyo maniwala, go. Kung titinan natin muli ito, na ang taong nagja-jogging ay lumabas sa kanyang kakatukod ng babae. Ito sa nakakuha ng video at lalaking Wala na ba? nakakataba ng isa sa Mo ang bidyong ito. Wala na. So, yun. Maraming salamat, Luzon PH, sa mga nakakatakot mong videos. So, do sa mga hindi po ako nagdidebunk. Ano lang po ako. Kumbaga sa Ghost Hunter, pag may na-capture na kakaibang tunog, kakaibang bagay, ang kanilang camera, kung legit Ghost Hunter ka, hindi mo agad yun idideklarang paranormal. Mahabang proseso pa yun, mahabang investigasyon pa yun, bago nyo ideklarang paranormal. So, ganun lang din po ako, reactionist. Hindi ko kagad papaniwalaan. Titingnan ko muna yung ibang way. Titingnan muna namin yung ibang paraan kung paano siya nangyari. So, kung wala na kami maisip, kung hindi namin talaga alam, hindi naman kami expert. Opinion, lang kami. Mga opinion lang kami. Kung ano lang yung nakikita namin, kung ano lang yung naobserbahan namin. So, yun lang yung sasabihin namin. Pero, hindi po namin sasabihin fake yun. So, sa mga naniniwala, go. Pero, sa mga medyo 50-50, yun lang yung sa amin, para sa amin. Paliwanag namin. So, yun. Maraming salamat, Luzon PH. Subscribe din kayo sa ating channel para ma-updated kayo sa mga susunod nating mga reaction videos. Subscribe din kayo kay Quiz Ahmed sa kanyang YouTube channel. Nagpe-premiere din siya. Ganito rin, reaction videos. Tapos si Rabbit Gamer. Yan, mga bagong kakilala yan. Tall Rabbit Gamer. Shoutout sa'yo. Subscribe din kayo sa kanya. Shoutout Green Minded. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Yan, sila Ma'am Sweetie, Sluts and More. Yan, Gary Ghostbuster, Loves Irene Creepy TV na pala, pakalan niya. So, subscribe din kayo sa kanila. Gary Ghostbuster Adventure at Irene Creepy TV. Si Sir Kigs TV.
Tsaka yung mga legit Ghost Hunter natin dyan. Cebu, Ghost Hunter PH, Team Hellfire. Yan. Joker PH. Sila, Sir I Am Reverie. Yan, marami pa sila. Sila Sir Jayski. Subscribe din kayo sa kanila. So hanggang doon na lang. Maraming salamat. Bye-bye.